Sasagutin na ng Ateneo de Davao University ang lahat ng gastusin sa pag-aaral ng 6 na kapatid ng yumaong student-athlete na si Rene Baterbonia. Ito raw ang paraan nila para tuparin ang pangarap ni Bobet. At live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Evan Tarinque. Evan, hanggang kailan idaraos yung burol dyan nga ni Rene Baterbonia? Chester, huling araw na nga ng public viewing ng mga labi ni Rene Baterbonia dito sa Christ the King Chapel sa Ateneo de Davao Senior High School Campus. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga taga-suporta ng yumaong rising basketball star. Sa murang edad, binuhay na ng kanyang pangarap ang yumaong basketball standout na si Rene Bobet Baterbonia. Pangalawa siya sa 7 magkakapatid. Tubong Agusan del Sur ang kanyang pamilya. Pero isa sa mga rason kaya pinili niyang mag-aral sa Maynila ay para makapagtapos ang lahat sa 6 niyang magkakapatid. Sa isang misang inialay na Ateneo de Davao kahapon, may espesyal na anunsyo si University President Fadel Karel San Juan. Isa sa mga pangarap po ni Bobet ay matutupad. 6 ng kapatid ay bibigyan po ng Ateneo de Davao University po ng scholarship. Third-year college na kursong criminology ang kuya ni Bobet. 2 lalaking kapatid ang nasa high school, habang 3 pa ang nasa elementarya. Sobrang lungkot po natin, wala na po siya, pero bubuhayin po natin si Bobet sa pamamagitan ng pangarap niya sa kanyang mga pinamahal sa buhay. Ngayong linggo, huling araw na ng public viewing sa mga labi ni Rene dito sa Davao. Isa sa mga dumalaw ay si Felix Perez, isa sa mga naging katunggali ni Rene sa Davao Association of Catholic Schools. Ayon kay Felix, hindi niya makakalimutan ang paglalaro kasama si Rene sa hardcourt dahil sa dedikasyon at husay nito sa basketball. Paano siya maglaro is very hustle po. And yun, ginagawa niya talaga yung best niya para sa team niya po. Samantala, nagkaroon din ng candlelight vigil sa College Chapel ng Ateneo de Manila University sa Quezon City para kina Rene at sa namayapang kapwa manlalaro, ang Nigerian student-athlete na si Divine Adili. Dito, ibinahagi ng ilang teammates ang kanilang mga alaala kay Adili. He was always humble and would dab me up whenever we saw each other, even though we never officially met. He was such a kind and gentle person that I felt comfortable with him almost immediately. He's the type of person who would notice you without you saying a single word. Someone who genuinely looked out for people. God knows how much you mean to us, not only on the basketball court, but in life as well. And whatever comes next, whether it's in school, basketball, or in anything we do in life, one thing's for sure, we're gonna dedicate it for you. Ng gabi, maaaring madalaw ang labi ni Rene dahil bukas ng umaga ay uuwi na siya sa kanyang hometown sa Talacogon, Agusan del Sur. 8 araw siyang ilalagak sa Talacogon Municipal Gymnasium bago siya ilibing sa June 24. Jester? Evan, nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na makapanayam yung mga magulang ni Rene at kung sakasakali man nakapagbigay ba sila ng reaction sa mga nangyari over the weekend, especially nga nagbigay ng mensahe yung nagpakilalang asawa ni Coach Tab Baldwin? Jester, sa mga oras na ito, wala pa tayong opisyal na panayam sa magulang nitong ni Rene. Pero ayon sa kanilang legal counsel na si Atty. Israelito Torion, kailangan pa nila munang i-verify kung sino nga ba itong talagang nagpakilala na asawa ni Coach Tab Baldwin bago nga sila gumawa ng mga susunod na akda. Jester? Maraming salamat, Mobile Journal Evan Tarinque. Mga kapatid, Jess De Los Santos po ang inyong kasangga sa paghahatid ng balita para sa may alam at may pakialam. Para sa tuloy-tuloy na makabuluhang balitaan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.